What's up mga idol? Isang magandang araw po sa inyong lahat. At narito muli kami para po sa pangalawang episode ng ating programang Basta Podcast! Ayan, at syempre kasama nyo pa rin po ako, ang idol nyong Matik, Idol Atomatic. At syempre ang inyong pinakamagandang bibong bubuit, Idol Mickey Mosa. Sumingi to. Okay lang. Buti lang di on air no. At ako naman, si Donnie Pangilinan. Si Anthony Jennings. Uy, Tapos si Maris Sakal. Anyway mga idol, kasama nyo pa rin ang idol nyo mabilis pa. Sa alas 4, Idol Nolly. Ayan, at syempre, andito pa nga rin po tayo sa ating programang Basta Podcast. At nasa episode 2 na tayo, idol ko. Finally. Kasi yung episode 1 natin, that was last month pa. Yes. During Halloween. At ako mapapansin nyo naman mga idol ko. Pasko na! Oo, hindi Halloween rin to. Inilawan lang natin. Ibang celebration pala ng Halloween to ngayon. Ayan, pero mga idol ko ano na nga po, Kapaskuhan na. Christmas is in the air. Yes. No, it's in the table. Gifts yan. Ayan, pero yun nga mga idol ko, total, usapang Pasko na rin lang ang pinag-uusapan natin. Siyempre, alam naman natin tuwing Kapaskuhan, marami tayong inaabangan. Ikaw ba, Mickey, anong inaabangan mo tuwing Kapaskuhan? Christmas bonus! Hindi na tayo mag-ano niya. Agad-agaran. Agad-agad yan. Siyempre, Christmas is about money. Grabe. About money talaga. Ayan, pero syempre, yun nga po, nasabi na rin lang ni Idol Mickey. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito is about Christmas bonus. 1, 2, 3. Kaya't ibigay mo na. Ibigay mo na. Ang aming Christmas bonus. Ganun. Ang kulit no. Wala kasi yung mga matatanda Matatanda. Hindi kasi tayo natira, tayo yung mga millennials. Mga Gen Z. Gen Z babies, the mga idol boomers, ayun, nandun. Sila nga ay nagpahinga na dahil sa oras na to ay dapat siesta na nila. Pagod na sila. Alam nyo naman kapag mga boomer na, sumasakit yung tuhod. Diba? May mga maintenance na sila. Kaya sa mga oras na to dapat natutulog na sila. Napakaaga. Idol Deo. Alagaan ng tuhod. Hindi, pero yan, syempre sa mga idol nga po natin dyan, kung napapansin ninyo, kami po ni Mickey at ni Nolly is a part of the Gen Zs or yung generation po ng mga Zs. Ilan taon ka na ba, Mickey? Uy, wag ganyan. 18. Hindi, ano ka na? 2000? 2000. Sakto 2000. Saktong 2000, baby. Ako naman po, 1997. Yun yung unang year ng mga Gen Zs. Ikaw naman, Nolly? 2001. 2001 ako. 2001. Yes. So, ikaw pinakabata. Hindi niya tanggap. Tanggapin mo na. Pero yun nga, syempre sa mga idol nga po natin dyan, total nasabi na rin lang ni Mickey kanina, alam nyo po ba na ayon sa mga bali-balita over the internet na ang mga Gen Zs daw, nababasa ko sa internet? Hindi, iba yung pumuyat sa'yo kapag iba yung mga screenshot na nakita ko. Iba ba yun? Pero ayon nga po sa mga, syempre, some of the news dyan sa over the internet, sabi nila na ang mga Gen Zs daw isa sa generation na hirap mag-manage ng pera. Nako, ito kasi sabi ko talaga oo din. Aminado kayo. Aminado ako dyan, oo. I think because yung mga Gen Zs kasi na nasa workforce na. Sila, yung sinabi natin na sila yung bagong sabak and now overwhelmed sila dun sa amount ng pera na pumapasok sa kanila. Yes. And with that, hindi pa ganon ka-mature ang konsepto ng pag-iipon. Yes. Yung mga ganyang klase. Ako, syempre, total nga, bukod dun mga idol ko, ang mga Gen Zs rin, sila ngayong tulad ng sinabi ni Idol Nolly, bagong salta talaga sa workforce. Ako mga idol ko, hindi kasi ako inabutan ng K-12, so I've been working since 2019. So, 2021 Tanda, sorry. 5. Diba? 5 years. Diba, mga idol ko, 5 years. Medyo
ano pa yun? Bago pa yun. Bago pa yun sa pagtatrabaho. Si Mickey, ilang taon na Mickey? Ako more than a year pa lang. Oo. A year pa lang. Si Noli? Sa professional world, mag-aanim na buwan pa lang. Mag-aanim na buwan. Oh my God, pa-regular na. Congratulations. So yun yung mga idol ko. Bago pa. Comparing it to other people, di ba, syempre na, may double digit na sa pagtatrabaho. Si diba? Ano? Sino? May gusto ko sabihin pa ako din. May gusto kong banggitin talaga dun Naku, ayan, syempre. At total, usaping pera na rin lang tayo mga idol ko. Alam naman natin na isa sa pinaka-abangan din natin tuwing Kapaskuhan, tulad ng sinabi ni Idol Mickey, ay ang Christmas bonus! Ayan. So pag-usapan natin yung Christmas bonus na yan, idol ko. At syempre, anuhin natin yung mga katanungan dyan na, for example, nung nag-Christmas bonus kayo before, kung nakatanggap na ng Christmas bonus before, ano yung mga pinaggastusan nyo? And aside from that, ngayon, tatanggap tayong Christmas bonus, di ba? Oo nga. Pa-confirm po, admin, tatanggap naman po kami, di ba? Ayun, nag-approve. Wala! Ay! Bakit nag-shake ka? Grabe! Tole? Pero syempre, tatanggap rin tayo ng Christmas bonus. Ano naman yung gagawin natin once natanggap natin? Yes. Nako. At umpisa na natin yung tanungan natin at kwentuhan. Umpisa natin. Ladies first. Noli! Uy, parang Siyempre, unahin natin si Idol Mickey. Para sa isang Mickey Mosa, nakatanggap ka na ng Christmas bonus before, di ba? Yes, pero yun nga, from last year kasi talaga, tulad ng napag-uusapan na namin, 1 year na namin sama ng loob to. Bakit? Mga idol, nauna kasi yung sa iba, yung mga regular na nun. Kasi di ba tayo nun, hindi pa regular yung time na yon. So natanggap namin yung pay slip namin, 0.0 pa. Walang laman, walang laman. Pag-open ko ng email ko, ay, may Christmas bonus ako. Pag-open ko, wala. 13th month kasi ako. 13th month ba yun? Hindi ba yung bonus? Oo, may nagwawala pa po sa likod namin, pagpasensyahan nyo na po. Oo. Pagpasensyahan nyo na po, yung nagwawala po sa likod namin. Going back. Going back. Ang daming ang daming sideways Pasensya na, goldfish memories. Pero ayun. Pero nung nag-15 na, dumating nga yung Christmas bonus natin. Hindi naman ganun kalakihan. Pero at least meron. Oo, yun yung kaya nakapasalamat natin na meron. Pero ang pinaka-in-spend ko talaga nung time na yun, nung nakita ko na yung pwede ko na siyang ipambili ng concert outfit ko. Kasi may pupuntahan nga akong concert nung year after. Hindi, month after noon. Oo, kasi parang January 15, meron na akong pupuntahan concert nga ng 17. So sabi ko, ay sige na nga, pangbili ko ng ticket. Ay, ng outfit. Tapos so yun, pinambili ko ng outfit. Tapos, yung iba, pinangkain ko. And ang naalala ko din, pinambili ko rin siya ng ticket ko pauwi ng Isabela. Kasi New Year nun, uwi ako for Isabela. Ang hilig mo sa ticket, no? Oo din! Feeling ko nga yung wallet ko, puno po ang ticket. Oo, yun, ang dami kong pinabibili pero puro ticket. Na hindi alam ng mga magulang ko ito, Hindi alam ng mga magulang ko ito, Kaya magsasensor tayo mamaya-maya ng mga sasabihin. Since sabi mo na rin lang yun, Mickey, diretsuin na rin natin sa'yo. Dun sa purchase mo last year ng Christmas bonus mo, was there any regrets on your part? Or sa tingin mo, at sakto lang, tama yung... Or worth it ba? I think, worth it naman. Sobrang worth it niya. Kasi yung damit naman, kahit di ko siya nasuot ng concert kasi nagka-red flag ako noon, nagamit ko naman siya sa ibang purpose. Nagamit ko naman siya sa ibang ganaps ko sa life. Then, syempre, uwi ko din naman ng Isabela. Makikita ko mga pamilya ko. Syempre, worth it yun. And syempre, yung happiness mo, pag kumakain ka ng gusto mong kainin. So, very, very worth it sa akin nung time na yun na na-spend ko ng mabuti. Wala siya yung parang, bakit ko dito pinangbili ng kung ano man, diba? Parang, sa akin naman nung first year ko kasi yun, parang months pa lang ako nag-work nun, parang very, very worth it naman na lahat ng mga ini-spend ko. Ganun. Thank you so much, I didn't mean. True, alis na ako. Ay, sorry. Akala ko tapos na Siyempre, punta kay Noli naman. Bakit? So, Noli, tanungin muna natin si Noli. Nakatanggap ka na ba ng Christmas bonus? Christmas bonus muna. Oo naman, Christmas bonus at 13th month pay. Dalawa, all at once. Ay, yabang. Pero I think that was 10 years ago. Parang 10 years ago, ano yan? Child labor. 13 years old ako. Hindi ako kailangan sa activity.
ginagawa ko. Hindi ko kailangan natin i-guess dito rin sa podcast. Oo. Ito ba? 10 years ago? Hindi. Hindi ako sa 10, pero parang mga 8 years ago. 8 years Guess ago. stuff like that. Oo. And Ano ginagawa mo muna at paano mo nakuha yun? sa mga idol natin, I would just like to give a quick background kung saan ko nga ba siya nakuha talaga. Sa bulsa po ng... Bayan. Oo. And mga idol, sa mga nagtatanong, yes, maaga ho akong nagtrabaho. At the age of, I think that was 16. Oo. Kasi kakatapos ng grade 10. 15 or 16, nagsimula na po akong magtrabaho sa isang factory, isang manufacturing company dyan sa may bandang Gibraltar. Bigyan ko na lang kayo ng idea. Ito may ng palaman. Gusto ko yun. Peanut Hello po, sister. Hello, sisters. Hello, sisters. Baka gusto nyo lagyan na po yung lamesa po ng namin. ube jams. Ano nga pala, sa mga idol po natin dyan sa mga idol po natin na gusto magpa-sponsor or gusto mag-sponsor dito sa ating Basta Podcast, gusto nyo makita yung product ninyo, hit us up. Yes. Kaya po namin inantong malaking lamesang ito. Yes. Yung pinagtrabahuan po ni Nolly, hit us up, please. Bakit may kinakain kami dito habang nagpa-podcast, ano? Ako nag-ano palaman. Oo, ganun talaga yun, P. Sabi pero yun nga, may idea na siguro mga idol natin kung saan yun. At nagtagal naman ako dun for at least mga 8 months. Mga ganyan, 8 months, 9 months, ganyan-ganyan. At inabutan naman ako ng Pasko. Ayan. At bukod dun sa 13th month pa yung Christmas bonus, nakatanggap din ako ng konting abasto ba? Kumbaga, abasto. Na kung saan. Abasto? Abasto is parang tangibles. Yung kumot. Gamit-gamit. Oo, gamit na pwedeng magamit. Oo. Yung mga pagkain na yung mga basic necessities, ganyan. At nung time na yun, doon naman ako nagkaroon ng chance na gamitin yung pera na yun para magkaroon ako ng cellphone na bago. Yes. Hindi naman siya bago, pero bago siya sa akin. Kasi second hand. Second hand. Oo. That is Samsung J2 Prime. Oo, ayun. So, yun kasi yung uso na phone nung panahon na yun. Yun yung yun yung kauna-una ang may 4G na na signal. Oo, and yun yung na-purchase ko dun sa pera na yun. At yung natitira is, I can still remember, it was enough for me to sustain at least 3 to 4 months of my schooling. Ay! Oo. So, Thank you sa palaman. gusto ko din pumunta ng part-time. Parang gusto mag-madre niya. Feeling ko yan yung calling ko, eh. Hala, ramdam ko na yung calling ko. Baka dyan talaga. Baka pwede mo i-reto dyan, Idol Nolly. Punta ka doon, mag-madre ka, tapos magpalaman ka din. Gano'n. Tapos balitaan mo kami kung pwede na bang at Bigyan mo ayun. na kayo ng konting papit-pit sa inyong mga bulsa. Yes. Ayun nga, dun so may savings din naman na nailaan para sa mga susunod na buwan, ganyan-ganyan. Pero pre-pandemic kasi yun, mga idol. So ibig sabihin, we're on our way na sa pandemya. And with that, is nagastos pa rin naman siya. Oo. And so, yung sa question ni Idol Atom kanina, if it is worth it or nakita ko ba yung value, ganyan-ganyan. Anong pinagastusan mo? Yes, I saw the value of it. Mr. Beast. Nakita ko naman yung value nun kasi yung value niya not because of the things that I bought. The value because I work hard for it. Yeah. Kaya talaga na nagkaroon ako ng ideya doon to keep it, to save it, not to spend it dun sa mga lavish. Kasi, Lavish na mahal. bakit lavish kitang mahal? Ayun. So, ang daming side piece talaga. ayun nga. Goldfish talaga. And ayun nga, nagkaroon ako ng idea to save it because of how hard it is to earn. Yeah. Ayun.
Ayun, nako, grabe. At syempre kung ako naman, sa mga idol po natin dyan, kung ako naman ang tatanungin ninyo, yan. Kung ako naman yung tatanungin ninyo, Apakaro talaga nito. regarding natin. O, itatanong ka na lang din namin. Nung first Christmas bonus, grabe tapat no? Nung first Christmas bonus mo, ano yung mga in-spend mo, Idol Atom? Since ikaw yung pinakamatagal at pinakamatanda dito ngayon. At Hala. malaki. Back then. Kasi sa mga idol po natin dyan, naging workforce rin po ako ng school. Dahil teacher po ako before, bago ako nag-DJ dito sa IFM Baguio. Tapos, for 4 years rin. Almost 4 years na teacher ako nun. Tapos, syempre sa mga idol po natin dyan, alam naman natin, meron ring 13th month pay at saka Christmas bonus yun. Kung magkano, hindi na natin sasabihin. Pero, yung mga napaggastusan ko back then, hindi ganun ka worth it. Para sa akin. Kasi unang-una, mahilig. Nung nagtuturo ako before, nagkasasakyan ako. Yun yung mga first time na nagkasasakyan ako. Wow. Diba? Tapos parang ikaw, pag nagandahan ka sa sasakyan, bilhin na lang agad. Hindi mo naaalamin kung kung ayos yung sasakyan, ano yung diferensya, mga ganyan. Tapos, nung nasa akin na yung sasakyan, doon ako nagulat na ganun pala yung mga gastusin. Back then, oo. Tapos, doon ko sa nagastos. Doon ko nagastos yung 13th month pay ko sa pagpapaayos nun. Tapos, isa pa pala, way back 2022, January up until March, April, bumukod ako sa pamilya ko. Wow! Oo, nagkondo ako, mga idol, ang yabang ko. Nagkondo. Oo, syempre, first month ng year ng 2022. Doon ko napunta yung na-earn ko last 2021. So, was it worth it? I don't know. In a way, meron kasi doon sa pagbukod ko sa parents ko, may mga natutunan rin naman ako. 'Di ba? Pero kung yung doon sa mga tangibles, may savings, wala. Kasi ako, mga idol, nag-umpisa pa lang ulit sa savings. Nag-start ako ng savings ko, lang ulit last year ba? This year. This year lang rin. Kasi nasanay nga sa hugot-hugot. Pero kung yung sasagutin natin yung tanong na worth it ba yung napuntahan, in a way, meron yung iba. Pero dun sa karamihan, halos hindi. Hindi worth it. Kasi parang para sa akin kasi parang I could get off with it naman. So parang nasayang lang rin. Pero yun, balikan natin si Mickey. Tanungin natin kasi hindi, babalik tayo kay Mickey. Lalo na ngayon na may mic na tayo. Ayan, pero syempre, kung gusto nyo rin po palang sponsoran yung mic namin, pwede rin. Kawawa naman kami. Oo, pero yun nga, balikan natin si Mickey kasi sinabi niya, isa sa pinagagastusan niya back then, lalo na bago siya sa pagsasahod, ganyan. Isa sa mga napagastusan niya is yung mga tickets niya sa concerts. And for her, it was worth it. Can you elaborate that, Mickey? Bakit sa tingin mo worth it yung mga pagbili ng tickets, mga ganyan? Or yung pagbili ng mga, ano tawag niyo doon sa ganun? Mga merch. Merch, yung mga merch, ganyan. Merch. Why do you think is it worth it on your part? Ako kasi sobrang nagiging happy ako. Feeling ko doon ko napupunta yung happiness ko for now. Kasi ngayon kasi, lalo ako ngayon, malayo ako sa family ko. So hindi ko alam kung paano ko i-sustain yung mental health ko. Kasi nga, wala man ako madalas kausap maliban dito nga sa dito sa work natin. Kasi parang dito lang umikot yung mundo ko dito sa Baguio. Pero yung pagbili ko ng ticket at saka merch, yes, very worth it siya sa akin. Kasi nga, parang yun, ang schedule nila parati dito, parang sa 2 years na akong pupunta doon, always January. So, ang sayang umpisahan yung taon ko sa taong mga parang nagiging pahinga ko. Medyo siya sa mga, alam ko yung ibang tao is, hindi siya parang nakikitang okay. Lalo na kung makikita yung price ng tickets. Ay, grabe talaga. If I may ask, ngayon, ano ang pinakamahal na? Hindi yung binili mo. Hindi yung binili mo, pero 20K. 20K. Yun yung VIP soundcheck. Oo, 20K yun. Sa ano yan? International artist? Yeah, 17 concerts. 17. Yun, K-pop. Oo. Pinaka-specific sa akin ngayon na pinaggagastosan ko talagang malala, 17. So, ayun. Sa akin, okay na okay siya sa akin kasi uumpisahan ko naman yung taon ko kasama yung mga nagiging pahinga ko Oo. Kasi, so far kasi parang, yun yung parang nagiging escape ko from reality. Alam ko sa ibang mga person, hindi nila naiintindihan. Ang mahal-mahal, meron ko pa ibang paggagastosan yan. Pero sa someone na talagang parang, yun lang yung nakikita mong escape sa sobrang nakakapagod na mundo mo, magiging worth it siya. Parang dun ulit yung parang, kasi first time goer ko last year.
Last year, January 15. Doon ko na-realize na, yun pala yung pinaka-genuine happiness ko. Na hindi walang kahating happiness. Yung 3 to 4 hours na concert, parang doon ko na-realize na ang saya ko pala. So in a way, parang it helps you, na rin. It helps you emotionally at mentally. Yes, oo din. Hindi lang financially kasi medyo... At physically. At physically kasi nakakapagod siya. Alam mo, nayayakap mo siya. Malay mo this year. Si Delulu talaga kahit kailan eh. Oo. Pero ayun, feeling ko naman, okay siya. Good purchase naman siya. For now, ngayong single ako na wala akong pinagagastos ang iba. Pero syempre, pag family person ka na, mag-iiba na talaga yung mindset mo. Kaya alam ko naman yung mga ibang mga idols natin, hindi nila maiintindihan yung ganitong feeling. Pero syempre, as someone na wala ka pang iniisip, para yung sarili mo lang, at saka kung sakaling meron ka pang ibang iniisip, at least at that day, isipin mo yung sarili mo. Parang ganun yun sa akin. Oo, yun naman pala. At least nga, ayun nga ang kagandahan, sinabi rin ni Miki kanina, at least it helps you emotionally and mentally. Yes. Siyempre, yung sa mga idol nga rin natin dyan, yung iba naman ang scapegoat nila to help them emotionally and mentally. Pagta-travel, mahilig pumunta sa dagat, sa La Union, di ba yung mga ganyang bagay. Na may And then, that's kasama. fine, nang may kasama. Oo. Diba? Diba, okay lang rin yun. Meron akong kakilala before ang talagang pinaglalaanan nila ng pera ang pagta-travel sa ibang bansa. Overseas, overseas travel. Yan, okay lang rin yun eh. Pero syempre at the end of the day, you need to balance it rin naman na suffice pa rin yung needs mo. Wag naman yung buwan-buwan na sa concert ka. Wag naman. Wag naman ganun buwan-buwan na sa concert ka. Yung sa akin naman isang beses lang sa isang taon. At saka sa mga idol natin dyan, wag kayong, yung iba kasi parang basta makabili ng, hindi lang sa concert for example, makabili lang ng luho, yung gamit na gusto nila, for example. Ang gagawin nila, kakain sila, pansit canton lang. Yung mga unhealthy na food, nare-risk na yung health ninyo. Wag naman sanang dumating sa point na gano'n. At si Miki, base naman sa kanyang itsura, hindi pa naman umaabot sa gano'n. Living unhealthy life with Idol Miki lang tayo. Pero medyo pa naman po, kinakaya pa ng sistema ko, Kinakaya pa naman. Naku, ito, syempre magandang itanong natin kay Noli. Kasi you started working at a young age. Yes. Ang OA. Wala pang ang tanong. Ang drama ng Tumatawan. You started working at a young age. But what pushed you? Kumbaga, bakit napaaga? Iyak siya! Ang tinulak ako ng magulang ko. I remember as a child, kami ng mga kapatid ko, we were disciplined to handle money very well. Handle money in a way na 500 pesos a month ang baon ng isang grade 11 student. Talaga? Yes, 500 a month. Tapos 250 naman nung grade 10 ako. Yun. So what pushed me is that I know myself, I have big dreams during that time. Until now naman. Even sa mga maliliit na bagay like having a simple headset, mga ganong bagay is I really admire such thing. Pero nga lang, yung problema doon, kulang, walang pera. And noong time na yun is that 250 a month is definitely not enough. Kaya kailangan mong mag-step up para mag-discarte, kumbaga. So, just to give a kwenta, doon ako nag-start na makideliver, nakikibuhos, ganyan-ganyan, hanggang sa natuto ako kung paano mag-online selling. Yun, nag-start ako actually mga idol sa pag-chat sa mga online sellers na, hello, pwede ko po bang i-resell yung mga cellphone cases na benta nyo? Ganon ako nagsimula. And what pushed me pa is that I want to sustain myself at the same time. And kaya, nung time na yon when I worked dun sa pabrika na yon, talaga na I said to myself na it was really worth it kasi it sufficed me at least months of my education. Ayun. And and until now actually aside sa pagiging radyoman dito sa IFM, alam na mga kapatid ko dito yan. Yun, may mga sideline pa dyan. So yun, what pushed me is that I want to sustain myself, and at the same time I want to give myself the things that I deserve, that I think I also do.
Grabe, thank you so much, candidate number 1. Oh. Asa ka sister niya? Ano sasabi mo doon? Oo, hindi, pero actually ano yun, inspiring yung ganun. Kasi at a young age, di ba, mantakin mo. Although hindi naman ako pinipilit ng magulang ko, ha? Oh, disclaimer po, disclaimer. Ay, mga idol natin sobrang ano ka dyan, fina-file na nila sa DSWD bigla. Maluho lang po talaga, maarte ako. Kaya kailangan ko mag-step up. Di ba, at least si Nolly, may mahilig sa mga gamit pero he finds ways on how to get it. Ganon dapat idol ko. Yung hahanap ka ng paraan talaga Para makuha mo like hindi yung parang one tamad na hintayin mo lang mahulog, no? Mahirap. Masama din yun na yung ibang ay naghihintay ka lang na magbibigay sa'yo na ibang tao. Kung kaya mo naman, bakit hindi ikaw, di ba? Nako, syempre hindi parte ang edad dyan. Kahit anong edad mo, pasok ka dyan Nako. At syempre, total, usapang 13th month nga tayo, mga idol ko. Pag-usapan natin, I think this would be the last question that we would be having for this day. Ito, pag-usapan lang natin. Ngayon, tatanggap tayo ng 13th month. I-claim natin yan. Oo. Manam Leia, tatanggap po? Yes! Ayun. Kanina gumaganon siya. Kanina gumaganon siya. Natin gumaganon siya. Nag-aapat na siya dun Sobrang rin kasi ang kabaitan ng admin. Grabe. Sobrang bait talaga. Sobrang bait. Sobrang na bait yan. Understatement ang salitang mabait. Never kami sinaktan yan. Grabe. Never. Never. Ayan, pero syempre, yun nga po, tatanggap tayo ng 13th month pay. Share naman natin sa mga idol natin. Ngayon, tatanggap tayo ng 13th month pay. Saan natin ipupunta at ilalaan yung makukuha natin? Ay, mauna naman. Yung 13th month pay, sorry, Christmas bonus. Wala pa pong tatanggap ng 13th month pay sa aming tatlo pala. Next year pa. 1 year pa lang po. Next year pa kami. So, Christmas bonus, saan natin ilalaan yun? Ako na lang muna ito talaga yung nag-last. Ako, ang paglalaanan ko, savings rin talaga. At magbabayad ng bills. Yeah. Yun yung paglalaanan ko po talaga. Syempre sa mga idol natin dyan, alam naman natin may mga utilities rin tayo, may mga bills na kailangan bayaran. Although hindi naman lahat yun mapupunta doon. Pero ako kasi I made a promise to myself na kasi noon na umpisan ko ng ang pagsisave. Pero ang naging problema sa akin kasi, intro boy. Umpisa lang palagi. Yun ang naging problema sa akin sa pagsisave. Na parang may naging problema, hugot agad. Ito nga lang, ma-share ko lang sa inyo mga idol ko. Lately, yung sa sasakyan ko merong kailangang ayusin, natitempt akong hugutin na naman yung savings ko. Pero, intro boy talaga. Hindi, sabi ko. Di ba? Intro boy. Intro boy talaga. Pero I made a promise to myself na hindi ko gagalawin yan. Kasi, sinabi ko sa sarili ko na dapat abutin niya ng 5 years to 10 years bago ko galawin. Bago ko ilabas ulit. Ganun yung sinabi ko sa sarili ko. Ngayon, hindi ko pa naman nagagalaw yung savings ko. Doon na papasok yung Christmas bonus. Di ba? Na kung may kailangan mang bayaran, doon ko ibabayad. Tapos, yung matitira, savings agad-agaran. At syempre, yung iba din, pambili namin ng Noche Buena. Okay. Ayun, yun yung sa akin on my part. Nako, syempre sa'yo, Nolly. Ako siguro, sa matatanggap ko ngayon, syempre may part pa rin naman ang tithes and offerings doon. Amen! May part pa rin ang may savings doon. And siguro, hindi naman sa pagiging selfish pero I think yung Christmas bonus na matatanggap ko would be solely for me muna. Wow. Muna. Siguro sa mga susunod na sahod, ganyan, dyan na ako magsi-step up din. Although hindi pa ako pinipilit sa bahay to at least contribute of something. And nandun pa ako sa phase na yun na parang hinahayaan muna ako ng mga ate na i-enjoy or mag-linger dun sa pera na pinagtatrabahuhan mo. And besides, fresh graduate. Yes. So, ayan, parang for the longest 16 years of schooling. Ayan, parang I've been budgeting things, I've been budgeting money. Ganyan. And now na merong natatanggap na o may pumapasok sa account, parang they let me linger to it muna and see the value of it. Yung ganon. Ayun, so yun. So for this year, I can say, hindi kasi ako nakapag-celebrate ng graduation ko. So I can say na solely for me muna. Ngayon yung regalo mo na rin sa sarili. Regalo ko na muna sa sarili ko yun. Na I can say I did well naman nung college ko. So ayun. Yun. Siyempre, last but not least, si Mickey. Ano ang paglalaanan ng Christmas bonus niya ngayon?
Actually, nagastos ko. Wala pa! Oo. Naano ko na siya. Naisip ko na kung saan ko siya ipupunta. Pero hindi yun everything doon kasi meron naman akong doon. Pero ang ko ngayon, yun nga tulad na sabi ko, concert ticket ulit. Alam mo na kung ano ibig sabihin, kung magkano hanapin yun na lang sa price. Kung bakit ko na... Pero hindi yung binanggit mo kanina. Hindi. 20K, Hindi. Hindi. Lower pa naman. 19. Oo, hindi. Baka mapanood ng parents kasi sabi nila, magkano lang sinabi ko Hindi, pero no, hindi. Doon, and of course, yun nga, tulad din ni Idol Nolly, hindi pa kasi talaga ako sinasabihan na, ikaw sa ganito, ikaw sa ganyan. Wala pang ganon. Parang, feeling ko ngayon, hinahayaan nila akong mag-enjoy sa kung ano man yung nakukuha ko. Pero syempre, dun sa Christmas bonus ko, magsa-separate pa rin ako dun nung tira. Syempre, dun sa pinambili ko, dun sa para sa regalo ko, sa sarili ko na pang next year pa naman. Magtitira pa rin naman ako ng para sa akin. Then siguro, i-save ko or i-treat ko ulit yung self ko ng, feeling ko din naman kasi, isang buong taon din naman tayo nagtrabaho for that. Feeling ko naman is deserve din naman natin yun. At maliban sa deserve natin yun, idol ko, is parang, ang sarap din sa feeling na meron kang ginagastos na ikaw mismo yung naghirap para dun. Kasi hindi lahat ng, di ba, parang marami tayong mga kaedad na until now is, hindi mo natin sila kinakondem mga idol ko pero meron tayong mga kaedad na until now, hindi pa nila kaya yung sarili nila. I mean, to say is, parang, parents pa rin nila yung nagbibigay ng, nagsusustain sa mga pangangailangan pag gusto nila. And dun sa, Christmas bonus ko, parang ang sarap naman sa feeling na hindi sa needs, sa wants mo siya. 'Di ba? Kasi minsan lang siya sa isang taon Minsan mo lang i-treat yung sarili mo sa isang taon sa ganung kalaki. Maliban sa ganung kalaki, parang inisip mo naman na, ay, oo nga pala, ang sarap talaga sa feeling magtrabaho. Lalo na meron kang ganitong nare-receive after the year na nagtrabaho ka, 'di ba? Kaya ang sarap talaga na meron kang mga inaasahan na ganito. Maliban sa may inaasahan ka, parang ang sarap, parang fulfillment mo na rin yun ng isang buong taon. Diba? Na parang isa yun sa mga biggest achievement mo ngayong year na to. Diba? Oo, yun naman. At syempre, aside from that, Pasko rin naman. Oo. Yun na lang yung regalo mo sa sarili mo. Nako, kaya naman sa mga idol po natin dyan na tatanggap ng kanilang Christmas bonus ngayong buwan na ito. Ayan, congratulations po sa ating lahat. And again, mainam rin po na invest on yourself. Yes. Pero always spend the things wisely. Yes. Ayun. Nako, syempre, dyan nga po nagtatapos ang ating second episode ng ating podcast na Basta Podcast. Oo. Pero syempre, mga idol ko, maaari nyo po kaming i-follow sa aming official Facebook account. That's IFM Space Baguio. Nasa Instagram at TikTok rin po tayo. IFM Baguio yan at IFM Baguio. At may mga personal accounts rin po kami. Ako po at sa Facebook, DJ Atomatic, DJ Space ATOM Space ATIK. Sa Instagram at TikTok naman po at atom.atic. Miki, ikaw, saan ka nila mahanap? Ako din, mahanap niyo ako sa aking Facebook page, DJ Mickey Mosa with DJ MICKEY-MOSA. Kasi daw, minsan meron silang nahanap na ibang person. May iba daw silang nahanap na person na Mickey Mosa. Wrong spelling po kasi kayo doon. MICKEY-MOSA. Walang U. Hindi MIKI Oo, iba po yun. Pansit po yun. MICKEY-MOSA. Oo. Oo. And sa TikTok and Instagram account, pareho lang yan. DJ.Mickey Mosa. Ikaw naman, Idol Nolly. Idol Nolly. Ayan, sa mga idol natin, pwede nyo po akong i-follow para makapag-update din tayo. Yes. Sa kung ano mang gusto nyo i-update sa buhay ko. Sa buhay namin. Sa aking Facebook page, that's Nolly D4. At sa aking Instagram, personal Facebook profile, at the same time sa TikTok, that's Nolly Christian, mga idol. Ayan, ako. Sige. Ayan, meron ako sasabihin. Sa mga idol din natin na gusto ding makita ang kanilang mga brands, mga kung ano-ano. Very, very open ang malaking table na ito. At all throughout the podcast, mga idol ko, ay andyan ang iyong brand, diba? Kaya naman open na open kami, hit us up lang mga idol ko. Nako, yun nga po. Hanapin nyo lang po sa IFI. I-message nyo lang po ang aming official Facebook page, IFM Baguio, at sabihin sa amin na interested po kayong mapakita ang inyong product sa atin pong podcast na Basta Podcast. Again,
It's me, ang idol niyong Matik, Idol Automatic. Ang inyong pinakamagandang bibong babuit, Idol Mickey Masa. At ang idol yung mabilis pa sa alas 4, Noli de 4. And this is episode 2 of Basta Podcast. Bye! See you sa episode 3. Yes! Episode 3, next month. Next year. month is Uy, January. 2025 na. Oo. 2025 na. Alright, Okay, and cut!